Hi guys, what's up? So, for today's video pala guys, I'm doing two features. My newly build VMAX, and it's an AR VMAX chassis. Okay, so ito siya. Okay, yan yung photo. So most likely guys, starting today and for the next succeeding na mga races, might be you will see this sa mga video ko sa mga races pag gagamitin ko siya. So ito yung build. So first I'm gonna show you the front build. So ganyan siya. Okay, yung build ng front. Okay, lapit ko konti. Ayan, I'm using a tapered 13mm and 13mm na DAR. Ito yung 13, ito yung 12. Okay. Ito din yung same thing here. Okay, and then for dito naman guys, instead na I'm using yung sa rare na I think Super X ata yun na Super X ba yun na rare na yung ginagawang ko dito sa usual na ginagamit ko for FMA ko. Ang ginawa ko is I use this plate, yung 2025 na rare plates. Ito yung bagong labas. I think makikita nyo yung printed na green, yung bagong labas talaga. Yan ang ginamit ko. For the reason is gusto ko maprotektahan yung front bumper ng AR ko. Dahil gumamit ako guys ng FC plates, fully cowled plate na medyo siya, nakausog siya. Mas inusog ko siya konti sa into sa malapit sa chassis, sa bumper, yung ganun yung ko. Kasi may iba, ang napapansin ko sa iba, dito nila nakalagay yan, itong FC. So sa akin naman, move closer ko yung sa akin. Okay, at the same thing, meron akong sa ilalim dito. Ito yung ilalim ko guys. So for the brakes ko pala, ito lang siya, popsicle lang, kaya as usual. And dito guys, meron ako nakalagay na washer dyan, yung malaking washer. Ang nakalagay ko dito as for dagdag down thrust sa auto. Okay, ganyan yung down thrust niya. Okay, so pwede kong baliktarin para makita nyo yung down thrust. Ganyan lang yung down thrust niya. Okay, and for the eto naman guys, ay eto na screw, I used like 30mm dito para may play yung dampers ko. Pag gusto ko i-adjust yung play ng dampers na to, papalitan ko siya ng tube ganito dito na banda para ma-adjust ko, totally control ko yung dampers, movement ng dampers. And dito naman same thing, ganito siya. Isang cylinder tsaka isang bowl na dampers. So 30mm din yung screw, both sides, ganyan. And ito yung pagkakabit niya. As of now, ginanyan ko muna, hindi ko muna inisip kasi I was planning to put here something na plate sana, pero hindi ko na lang ginawa. Since siya, unang build ko ng AR na VMAX, so gusto ko munang parang standard build muna siya. Okay. So from then on, kung meron ako makitang possible na maganda i-upgrade sa kanya sa build na to, I'm going to upgrade na lang sa susunod. And then for the rear, ito yung gamit ko. So I'm using the 38 ata to, yung dual thread na screw sa likod. So ang ginawa ko is, usually guys, is yung palatandaan ko is eto, but
since gumamit ako ng dual side, ibinaba ko siya for the purpose na for stability. Binaba ko yung rollers ko. Medyo andito siya na part sa baba ng baba ng middle ng shaft. So nasa around dito siya banda. So yan. And most likely pag mayroong mga kunyari mga waves or not only waves sa mga chicane na madami, mga ganon, sunod-sunod, most likely sa ganitong haba niya nagkakaroon siya ng konting drag. But ang solution ko lang nun is ibababa ko lang naman siya dito, okay, to compensate nun para maging hindi na siya magdadrag doon. Pero sa mga ganito kunyari speed na layout tapos meron siyang mga technical parts, like for example tawag ba nito, mga one receiver na slope down, it will help sa mga ganito. Okay, and eto yung gumamit ako ng extended popsicle sa likod na build. Okay, mga ganyan lang. And then sa here sa likod, eto yung default settings ko. So kung ano nakikita nyo na dampers dyan, yan yung magiging default settings ko sa build ng AR na to. Okay, so ganyan yung build ng dampers, cylinder, bowl yun naman yung sa likod. Okay, so eto, I think I use like 25 siguro eto. 25 lang siguro to. Nakalimutan ko na kung 25 to na dito. So yan. And napapansin nyo naman, for the tires, I'm using a medium diameter tires. Actually, wala akong choice noon kasi sa ngayon dito. Kasi meron kasing layout na lalapagan kami. And based sa pagka basa ko ng layout, maganda siya i-medium. For the reason is merong mga damo sa layout. May damo, merong mga pantawag nito. Meron parang washboard something na so doon lang yung concern ko sa damo. At saka the rest kasi ng layout is ang haba ng buwelo. So ang ginawa ko is yun nga, kaya ginanito ko dahil mataas to, so may drag siya, pero compensate ko yung drag niya dahil sa gulong. Okay, dahil nag-medium ako kasi usually talaga BMAX talaga guys, small dia lang talaga ako, but most likely papalitan ko to ng small dia pa rin, okay, sa mga ibang lalapagan ko. And since hindi ako nag-align ng shaft, wheel shaft, gumamit ako ng hindi pala ako gumamit nito ngayon ng hollow. Kasi pag hindi ako naka-align ng shaft, hollow talaga ginagamit ko. So sorry, hindi ko pala And then gumamit ako ng 620 na bearing. Okay, dito. So yeah. So ganyan yung yan yung settings ko na ito. And then for the chassis, gamit ko na chassis guys is PC ABS na chassis. Okay, hindi siya yung ABS na chassis, PC ABS yung gamit ko. For the reason is maganda talaga yung PC ABS na chassis. I mean na materials for umiiyak pa yung sorry guys, umiiyak yung maririnig yung umiiyak yung ko, pinapatulog pa. But anyway, so yun nga, ang reason nung gumagamit ako palagi ng PC ABS na chassis is because yung materials na yun, maganda siyang absorption sa mga bounce. Like for example, parang tulad ng carbon, bakit maganda yung lapat ng CFM? It's because yung material ng CFM is maganda yung absorption niya sa bounce, sa mga talunan, mga ganun. So it's the same thing sa ginagawa ko sa since same sila ng yung PC ABS na materials saka yung sa carbon, halos magkapareho sila ng absorption, yung absorption nila sa bounce. Kaya ganun. Kaya if I were sa inyo, kung gusto nyo mga gamit kayo ng mga ganito walang carbon, like for example ibang chassis, I suggest na maganda talaga gumamit ng PC ABS na materials sa chassis. Okay,
So, and also pala guys, dito sa rollers, ang gumagamit ako ng 13mm din. Ha? So, naka all 13 siya na build. So, I think yun lang for the meantime. And so, naka-default ko dito na na gear as of now is 3.5 siya. So, ganito din pala yung pagkalagay ko sa likod, sa ilalim ng anti-sabit ko. Ha? Okay. Yan. Wala muna akong brakes na yung nilagay. Yan siya. Ilalim. So, I think yun lang dito sa build na to. And again, pipicture ako na lang. Mumontage ko. Tapos ilagay ko dito na lang. I-mix ko na lang dito sa video na to. So, and also pala guys, one last thing. Eto, na gumamit ako ng diba? Kung napapansin niyo, gumamit ako ng stabilizing tube. Tama ba? Yun. Eto guys, pag naglalaro ako, iti-tape ko talaga siya. For the reason na hindi siya magsaslide. Okay? Lalo na sa mga lane changer. So, eto. Tinitape ko siya. Okay? So, allowed po yun sa Allowed po yun sa rules. Okay? Hindi siya illegal. Okay? So, yun guys. I think yun lang for this build. And I hope sa mga gustong magbuo ng CFM, I mean ng ibang chassis naman AR, so you might try AR. And yeah, I think that's all guys. And again, thank you again for watching, and see you again for my next video. By the way pala, insert ko lang yung yung montage nito. Sige guys. Thank you.